Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kapatid, araw na naman ng linggo at tayo nagkakatipon upang sama-sama ialay natin ang banal na misa. At sana po ang pagparito natin at pagdalo sa pagdiriwang ay hindi dahil lamang sa isang batas na ayaw nating labagin o sa isang kaugalian na hindi natin magawang mabago. Oo, tayo nagkakatipon para natin pasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang ating natamo nitong nakarang linggo at kalinsabay nito'y paghahain ng mga kakailanganin natin sa mga araw pang darating. At marapat lamang na tayo'y maglaan ng panahon at ituon natin ang buong atensyon sapagkat yan ang ating pamamaraan upang ipakita ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sapagkat ang panahon ang pinakamahalaga sa atin habang tayo nabubuhay sa balat ng lupa. Kaya't kapag tayo nag-ukol ng panahon, isang pamamaraan upang ipakita, mahalaga ka sa akin, minamahal kita. Gayunpaman mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng isa pang dahilan kung bakit tayo ay palaging nagsisimba. Katulad ng mga linggo at araw na nagdaan, napakinggan natin ang salaysay ng karanasan ng mga alagad sa Panginoong muling nabuhay. At ano ang pagkakahalintulad ng bawat salaysay? Nagkaroon ng pagbabago sa ating Panginoon. Yan ang pamamaraan ng mga manunulat upang ipakita na ang taglay ni Jesus ay isa ng bagong katawan, alalaong bagay glorified body. At dahil dito, hindi siya agad-agad nakilala. Kinakailangan niyang gumamit ng pamamaraan para mabuksan ang kanilang mga mata. Halimbawa po, sa karanasan ni Magdalena, maagang-maaga siya nagpunta ng libingan at hindi niya dinatnan maging ang bangkay ng Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya 2 anghel. At mula sa likod, ang Panginoon ay nagtanong, Ale, sino ang hinahanap mo? Nang lumingon si Magdalena, nakita niya ang Panginoon. Pero ang akala niya, ito ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya nga't kanyang nasabi, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin kong muli. At anong ginawa ng Panginoon? Tinawag niya si Magdalena, Maria. Nang marinig ni Magdalena ang pagtawag sa kanya ni Jesus, nagbalik sa kanyang ala-ala. Walang sinuman ang nakabanggit ng kanyang pangalan ng buong pagmamahal at paggalang liban kay Jesus. Kaya't naibulalas niya, Rabboni, nang ibig sabihin, guro. Ganyan din ang natunghayan natin sa 7 apostol. Magdamag silang ng isda at walang nahuli. Nang mag-umaga na sa kanilang pagbabalik, may nakita silang isang lalaki na sa pangpang na nagtatanong, mga anak, meron ba kayong huli? At sinabi nila, wala po. At sinabi ng lalaking iyon, ihulog ninyong lambat sa gawing kanan at kayo'y makahuhuli. Ang mga apostol ay mga profesional na mangingisda.
Alam nila sa liwanag ng umaga, ang mga isda'y nasa kalaliman na. Pero ang utos ng lalaking ito ay paragabagang may lakas na hindi nila matutulan. Kaya't inihulog nila ang lambat. At ng kanilang hilahin, laking gulat nila, punong-puno ng isda. At habang ito'y hinihila, naalaala ni San Juan, nang sila'y tawagin ni Jesus, nangyari din ang gayong kababalaghan. Kaya't nang maalaala ito, nasabi niya tuloy kay Pedro, ang Panginoon iyon. Yan ang naging pamamaraan ni Jesus. Gumamit siya ng mga pamamaraan upang mabuksan ang kanilang mga mata at siya'y makilala. At yan din ang masasabi natin dito sa tagpo. Nakisabay ang Panginoon. Nakita siya, narinig ang kanyang tinig, pero ang akala nila siya'y isang dayuhan. Mahaba ang kanilang nilakbay, pero hindi sumagi sa kanilang isip na ang kasabay nila ay ang ating Panginoon. At anong ginamit na pamamaraan ni Jesus? Nang sila'y nasa hapag, bagamat siya'y panauhin, siyang gumanap ng paglilingkod. Kinuha niyang tinapay, matapos magpasalamat sa Diyos, ito'y pinaghati-hati at ibinigay doon sa dalawa. Habang kanilang pinapanood ang ikinikilos ng kanilang panauhin, nagbalik sa kanilang ala-ala. Minsan lang nangyari ito, kailan lang. Nang si Jesus, bagamat kanilang Panginoon at Guro, ay naglingkod sa kanila sa hapag ng kanyang pagpira-pirasahin ng tinapay, ibinigay sa kanila upang pagsaluhan. Kaya't nang maalaala nila ang ginawa ni Jesus sa huling hapunan, yan ang nagbukas ng kanilang paningin at nakilala nila ang Panginoon. Gayunpaman, ito'y biglang naglaho. At ngayon, pagod man sila, meron silang lakas. Gusto nilang makabalik ng Jerusalem upang ibalita din ang kanilang magandang karanasan. Nakapiling nila ang Panginoong muling nabuhay. So yan po ang ating ebanghelyo. Sa pananaw ng mga dalubhasa, ito'y hindi lamang naglalaman ng karanasan ng dalawang alagad. Ito rin po ay naglalarawan ng karanasan ng mga unang pamayanang Kristiyano. At paano nila nararanasan kapiling nila si Jesus sa pamamagitan ng pagninilay sa salita at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pinagpira-pirasong tinapay. Kaya nga't sa paningin ng mga dalubhasa, ang ating ebanghelyo ay binhi ng banal na misa. Ang dalawang yugto ay tumutukoy sa dalawang bahagi ng banal na misa. Ang yugto ng paglalakad habang sila'y pinapaliwanagan, yan ay tumutukoy sa liturya ng salita. At yung bahagi ng hapag, ito naman po'y tumutukoy sa liturhiya ng Eucharistia. At yan ang nais kong pagtuunan natin ng pansin sa ating pagninilay. Una na ang liturhiya ng salita. Dito sa tagpo, ang pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, batay sa mga isinasaad sa aklat ng mga propeta, ito'y paghahanda doon sa dalawa para sa kanilang pagdulog
sa hapag. At yan din ang maging pananaw natin sa liturya ng salita. Ito'y mahalagang bahagi ng ating pagdiriwang, na dito tayo'y kinakausap ng ating Panginoon, na dito'y binibigay sa atin ang kanyang utos, ang kanyang kalooban, ang kanyang aral. At sana katulad ng dalawang alagad, habang ipinakikinggan natin ang salita na buong galang na binabasa, at ito'y buong kaalamang ipinapaliwanag sa atin, sana ito'y magpaalab ng ating kalooban. Dito sa liturya ng salita, una nating kinakatagpo ang ating Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ito ng sapat na pagpapahalaga. Huwag tayo tutulad dun sa iba. Ano sinasabi nila? Ano ba kung ako'y malate? Sapat na yung ako'y umabot ng ofertory at ako'y nakatanggap ng komunyon. Mali. Mali. Malinaw na sinasabi ng mga dalubhasa, if you do not receive Christ in His Word, you have no right to receive Him in His body. Kung hindi mo tinanggap si Jesus sa kanyang salita, wala kang karapatan na tanggapin siya sa kanyang katawan. Siguro naman po, kayo dumadalo sa mga hapagkainan kapag kayo naanyayahan sa isang pagtitipon. Kapag kayo po ba'y dumating, diretso kayo dun sa buffet table, agad kukuha ng makakain. Hindi nyo ginagawa yun, nakakahiya. Ang una nyo munang gagawin, hahanapin ninyo ang may bahay, ang nag-anyaya sa inyo, ang host. Kakausapin, kukumustahin, magkakaroon ng ilang exchange of words. May pag-uusap muna. At kapag sinabi, halina kayo, kumuha na po kayo ng makakain, saka lamang kayo dudulog. Aba, kung kayo diretso doon sa buffet table, ang kapal naman ng mukha ninyo. Ganyan din sa banal na misa. Una muna tayong dumudulog sa altar ng salita. Matamang nakikinig, bukas ang isip at kalooban sa Panginoon na nakikipag-usap sa atin. At yan ay marapat ng paghahanda para sa ikalawang pakikipagtagpo sa liturya ng Eucharistia. Kaya po kung kayo man po ay magsisimba at sa di ninyo sinasadyang dahilan na late kayo, hindi nyo inabutan ng liturya ng salita, tuloy nyo na ang pagsisimba. Pero iwasan muna natin ang pagtanggap ng komunyon. Tiyakin natin, tinanggap natin si Jesus sa kanyang salita para sa isang makabuluhang pagtanggap ng kanyang katawan. Ang ikalawang bahagi na katumbas ng yugto ng hapag ay ang liturya ng Eucharistia. At dito nga po mga kapatid, ginamit ni San Lucas ang isang matandang taguri o tawag sa banal na misa, ang paghahati ng tinapay, the breaking of bread. Sabagay, ito po isang matandang kaugalian na sa mga pagtitipon, yung malaking tinapay, ang host o dili kaya yung ama, ang siyang naghahati at nagbibigay sa mga anak o panauhin. Yung paghahati ng tinapay, nangangahulugan ng sharing, pagbabahagi. Pero nang ito'y gamitin ni Jesus sa huling hapunan, may mas malalim na dahilan.
Yan ay upang ilarawan ang sakripisyo na kanyang titiisin. Alam niyo yung tinapay, nagdanas din at nagtiis ng mga sakripisyo. Nagsimula ito na matapos anihin ang trigo, ito'y giniling. Nagdaan sa 2 bato, giniling hanggang sa maging pinong-pino. At yung paggiling na ito'y larawan ng matinding hirap at sakit. At hindi doon nagtatapos. Matapos na ito'y masahin, ito'y nagdadaan sa apoy. Yan ang ikalawang hirap ng tinapay. At matapos na ito'y maluto, pag ito'y inihain, ito'y kinakailangan pagpira-pirasuhin. At yan ay isang pamamaraang ilarawan ang hirap ng tinapay para tayo ay busugin. Kaya nga't nang gamitin ng mga unang Kristiyano ang kataga, the breaking of bread, yan ay upang ipalaala sa mga nagkakatipon ang mga sakripisyo na tiniis at pinagdaanan ng Panginoon. Ano yung mga sakripisyong ito? Matapos niyang itatag ang Eucharistia, siya'y ipinagkanulo ni Judas. Siya'y dinakip na parang tulisan. Pinahirapan na parang hayop hanggang sa pagpapasa ng krus. Inaalimura at minumura hanggang sa kanyang pagkakabayubay sa pagitan ng langit at lupa. Ang Panginoon nagtiis ng katakot-takot na hirap. At bakit? Sapagkat mahal niya tayo. Tinis niya ang mga sakripisyong ito para tayo dulutan ng kaligtasan. Kung paano ang tinapay ay nagtiis din ng maraming paghihirap para tayo dulutan ng lakas, ang ating manunubos nagtiis ng sandamakmak na kirot at sakit para dulutan tayo ng kaligtasan. Yan ay upang patunayan, totoo ang kanyang sinabi sa huling hapunan. Greater love than this no man has, that one lay down his life for his friend. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At yan marahil ang dahilan kung bakit sa huling hapunan, isa sa kanyang mga last will, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin ninyo ang paghahati ng tinapay, hindi lamang para sa pagbabahagi, kundi ito'y magsilbing tagapagpalaala ng kanyang sakripisyong tiniis para ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Noong pong Huwebes Santo, sa pagdiriwang natin ng misa ng huling hapunan, akin ang nabanggit. Ito'y tungkol sa pelikulang Holocaust. Siguro yung mga kasing edad ko, napanood ninyo ito, napalabas na po ito sa telebisyon. Kaya kung meron kayong YouTube, hanapin ninyo yung Holocaust. Ito yung malagim at masakit na bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdigan. Galit na galit si Hitler. Gusto niyang lipulin ang mga Hudyo. Kaya't ang mga Hudyo'y pinagdadarakip, binusabos na parang mga hayop.
hando doon sa pinagbababaril, pinahirapan, sinunog. Yan ang kanilang malagim na kasaysayan. At mabuti na lamang agad nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan. May mga nakalayang Hudyo. At nang magtapos ang pelikula, na magsara ang pinilakang tabing, merong teksto na nakaplas. At ito ang nakasulat, painful to remember, dangerous to forget. Sa mga Hudyo, masakit alalahanin. Masakit. Yung bang mga kababayan mo, pinagpapatay ng walang kalaban-laban, ang sakit alalahanin. At hindi ba ganyan din sa Panginoon? Ang sakit, tayong nagmamahal sa Kanya, pag pinanood natin ang ginawa sa ating Panginoon, ang sakit. Bakit nila ito ginawa sa Panginoon? Painful to remember, but dangerous to forget. Mapanganib kalimutan, sapagkat kapag ito'y nakalimutan, baka ito'y ulitin. At ganyan din sa ating Panginoon, mapanganib na makalimutan natin ang ginawa niya para sa atin. Sapagkat kapag nakalimutan natin, hindi na natin mapapahalagahan itong kaligtasang ating tinatamasa. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Lagi natin maalaala na tayo tinubos sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo matapos ang sandamakmak na paghihirap. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At sa pag-alaala natin ng kanyang mga tiniis na hirap, maalaala natin kung gaano tayo kamahal. Yan po ang nasa likod ng simpleng kataga, pinaghati-hati ang tinapay. Si Jesus ang tinapay ng buhay, para tayo dulutan ng buhay na walang hanggan, nagtiis ng maraming hirap at sakit. Mga kapatid, linggo na naman at tayo nagkakatipon sa banal na misa. Sana wag dahil sa batas na natatakot nating labagin. Sana hindi dahil sa kaugalian na mahirap natin talikuran. Oo, nagkakatipon tayo para pasalamatan ng Panginoon sa mga biyaya ng isang linggo. At kalinsaban nito'y ihain natin ang mga kakailanganin natin sa linggong darating. Marapat lamang na tayo maglaan ng panahon sapagkat itong pinakakongkretong pamamaraan, ipakita sa Kanya, mahal kita, Panginoon. Pero higit sa lahat ng ito, tayo nagkakatipon sa pag-alaala. Inaalaala natin ang mga hirap at sakit ng Panginoon, ng Kanyang pagpirapirasahin ang tinapay para sa Kanyang sakripisyo, madulutan tayo ng kaligtasan. Mga kapatid, sana ang naging karanasan ng dalawang alagad ng Emmaus, yan din ang ating maging karanasan. Madama natin, kapiling natin ang Panginoong nagsakripisyo, ang Panginoong nagmamahal sa atin.